So isang mapagpalang araw, so dito po tayo nakakuha ng baong libon. And of course, gaya ng kasabihan ng mga nauna sa akin na nagturo sa akin dito. Ang nagturo sa akin ito ay miyembro ng Agila na naging kaibigan ni John Traya. At si John Traya po ang founder ng pulahan dito. Na kung saan mga kaibigan, ito po na kahoy ay hindi siya tulad ng ibang baong libon o niyog na may bungang libon. Dahil ito ay espesyal dahil yun nga itinanim ito mismo ng founder ng grupong pulahan noon. So shout out sa lahat ng taga Bansalan dyan kasi andito tayo sa Bansalan ngayon. Bonifacio Bansalan. And of course mga kaibigan, napansin ko din na talagang totoo kasi ako gumagawa ko ng hagdanan kasi medyo patagal na hindi naakyatan, pero pa ilang ulit ako akyat baba ay ganun pa rin. Parang nawawalan ka ng lakas at may senaryo pa. Nakikita nyo na tinanggal ko yung bracelet ko, pinagtatanggal ko at nagtira ako ng isa kasi pagdating ko dun sa gitna ay parang may bumulong sa akin na ipahubad ko yung mga bracelet ko, kaya yun, tinanggal ko doon habang andun ako sa taas. So isang mainam pa dito sa punong ito ay meron na siyang kasama dito na may malaking silbi, may malaking ambag sa atin na mag-anting at manggagamot. Kasi ito, ang kahoy na to ay ang tinatawag naman na tambal uling kahoy. So kung may tambal uling baging, may tambal uling kahoy. Okay? So ang gagawin nito, ang gamot. So ang ugat nito. So para saan o ano yun, pinakamabisa po ito. Gamot po ito sa kagat ng makakamandag na ahas. At ito din ay kaparis niya. Meron din pong doon dyan. Meron din pong sumibol na sinagkuan. Yung may matinik na sinabi ko nung nagdaan kong vlog na itinanim ko doon sa amin, ay meron din sumibol dito. Sinagkuan, kinakatakutan ng mga ahas, ininilalayuan, at isa din sa gamot sa kamandag ng ahas. Okay? So marami po tayong pwedeng makita. May mga herbal dito. Ito, labana. Ito naman po, Beatilis, ang nakakaalam nito. Isa ito sa kinakagat ng cobra pagkatapos nilang maglabanan ng mga katunggali niyang ahas. And of course, ito naman yung ubog, gamot yan sa ubog. So halos ito naman ay dalupang, na ito naman po ay para din sa kagat ng ahas. Pwede nyo i-pares dito. Ang dulo nito ay nagmimistulang ahas. Ilapit mong kamera dyan. Tingnan nyo ang ulo nyan. So tanggalin natin tong dahon. At yan po ang kanyang magiging hitsura. So para po siyang cobra kung itagilid. Makita? Klaro? Okay? So pagkatapos, ito yung kadugtong niya. Ito naman po yung elepanting ikugan o yung elepanting laki tawag sa amin. At ito ang magsisilbing buntot niya. Ang katawan nito ay yun naman pong isa pang uri ng halaman na ginagamit sa pangpaswerte pag magtatanim ka. So hindi pa namin inaral, hindi pa namin nilibot ang buong paligid. Kung napapansin nyo, may mga malalaking baging. Hindi natin alam na makakuha din tayo dyan ng himag. Hindi natin alam na makakuha pa tayo dyan ng sinukuang baging at kahit ano pang gamit tulad ng haring araw. So kung tingnan nyo dun, ito hanggang bagon. So may malaking baging dun sa puno na yon. Malay natin na may makuha tayo dyan. Pero babalik kami dito sa panahon na ng tinatawag na pangalap. So again, isang mapagpalang panahon, nakuha na po tayo ng malaking grasya. Isang mapagpalang